Magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? So, nasa pang-apat na tayo, pang-5. 7? Mayroon no 10? Pang-ilang simbang gabi na tayo ngayon? Pang 7. May manarinig akong pang-6. Sigurado kayo pang 7? Ha? Anticipated? Nalilito na ako. Totoo nga. Anticipated? Ada. Singap, bilangin natin. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 7 nga. Klaro na, klaro. So, sa pang-7 na simbang gabi, ano ang inyong natutunan? Tingnan natin. Masarap ang feeling, di ba? Masarap ang feeling dahil tayo ay nagkatipon-tipon bilang mga anak ng Diyos. Nagkatipon-tipon, bakit? Dahil tayo ay may tradisyon. Tradisyon ng ating Pilipinas. Sa mundong Katoliko dito sa Pilipinas, ang pagdiriwang ng simbang gabi. Simbang gabi. But more than a tradition, it is an expression of our faith. Dahil nga, alam natin na tayo ay mga anak ng Diyos and therefore, kilala natin ang Panginoong Diyos, ang ating nag-iisang Ama. Kaya, may pananampalataya tayo sa Kanya. Binigyan niya tayo ng pananampalataya. Therefore, i-express natin yan. Expression of our faith. Ano ang pinaka-expression ng ating faith? May idea kayo? Ang pinaka-expression ng ating faith ay ang ating pagdarasal, ang ating dasal. Yes, we come to church to pray together, to praise the holy name of God, to glorify our God in the name of Jesus our Savior. At the same time, we ask God to sanctify our life, to give us the blessedness, so that in our everyday life, tayo ay magkaroon ng lakas sa ating paglalakbay sa mundong ito patungo sa kaharian ng Diyos. We are the Pilgrim Church, my brothers and sisters. Pilgrim, manlalakbay. Yes, ulitin ko, patungo sa kaharian ng Diyos. Ngayon, ang pinakapunto ng ating simbang gabi, hindi ang gabi. Anong mayroon sa gabi? Dilim. Pero ang punto ng simbang gabi, hindi ang dilim ng gabi. Ang pinakapunto, ma-emphasize natin sa simbang gabi, ay ang liwanag ng ilaw na si Kristo mismo. Ilaw na si Kristo mismo. Siya ang ilaw ng ating buhay. Bakit ilaw, mga kapatid? Bakit liwanag o bakit ilaw? Dahil sa ating mundo, mayroong kadiliman. Bakit may kadiliman? Dahil may kasalanan. Bakit may kasalanan? Dahil tayong lahat ay mga tao lamang. We are not gods. And the fact that we are tao lamang, hindi natin kayang isave ang ating buhay. Hindi natin kayang bigyang buhay na walang hanggan ang ating mga kaluluwa. And therefore, we need God. Kailangan natin ang God. Pero alam ni God yan beforehand. Alam niya yan na nangailangan tayo ng Savior. Kaya ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Yun si Kristo.
Sa ating buhay sa mundong ito, sa ating paglalakbay as pilgrims, yes. Nawawala tayo sa landas minsan. Nawawala sa landas. Pero alam natin na may pananampalataya tayo sa Diyos. And with that pananampalataya, nalalaman at naintindihan natin na ang daan patungo sa katotohanan, ang daan patungo sa kaharian ay si Kristo mismo. Yes, si Kristo mismo. Mawala man tayo sa landas, tandaan natin, through faith, si Kristo ang daan. Mawala man ang landas ay hahanapin ang kalsada patungo sa iyo. Ikaw ang daan. Alam niyo yan, di ba? Mga lulot lula, hindi nila alam yan. Yung mga kabataan, alam niyo yan. Siya ang daan kung tayo nawawala sa landas. Yes, nawawala sa landas dahil may kadiliman. Ulitin ko, kadiliman dulot ng kasalanan. Pero ngayon, uulitin ko rin, mayroon tayong gift of pananampalataya. And because of that gift of pananampalataya at ating naintindihan na si Kristo ang ilaw, ang liwanag ng ating buhay. Ngayon, ang kadiliman ay dahan-dahang mawala. Dahil ang liwanag na si Kristo ay papasok sa ating puso at nanahan sa ating buhay. Dumilim man ang paligid ko, ikaw pa rin ang ilaw ko. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mga kabataan, alam niyo yan. Choir, alam niyo yan. Sigulitin natin yung dilim. Dumilim man ang paligid ko, ikaw pa rin ang ilaw ko. Oh, oh. Oh, 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 oh. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesus. Siya ang ilaw natin. Kristo, ikaw ang ilaw. Pinadala ka ng anak, bugtong na anak ng Diyos Ama para sa aming kaligtasan. Salamat, Panginoon. Napakaganda. Kaya ang ating buhay ay isang encounter, pakipagsundo, pakipagtagpo ni Kristo. Dahil ang idea ng Christmas season is the encounter. Encounter between heaven and earth. Encounter between God and man. Encounter between divinity and humanity. Encounter between sacred and profane. Mga kaibigan, sa encounter na yan, andyan ang gift of love. Ang gift of love. At ang gift of love na yan ay si Kristo mismo. Dahil si Kristo ay anak ng Diyos. Siya ay Diyos. And the Bible says, God is love. God is love. God is love. Yes, napakaganda. And there, where there is Jesus, there is love. And where there is love, there is the gift of salvation. Kaya tinatawag natin si Kristo ang tagapagligtas. Yes, Jesus ang kanyang pangalan. Jesus ang kanyang pangalan. Ibig sabihin, Diyos tagapagligtas. God saves. Yun ang ibig sabihin ng Jesus. Mga kapatid na pagkaganda, mayroon tayong example ng ating Christian faith. Si Mama Mary. Mama Mary received the challenge to become the mother of the Savior. Sabi ng anghel, magalak ka Maria. Bakit? The Lord is with you. You are full of grace. The Lord is with you. Mga kapatid, napakaganda yan. And si Mary naman naguguluhan, confused. How can this be? I don't have any relations with man. Paano ako mabuntis? Kung totoo man yan, delikado, pwede ako patayin according to the batas. Ang hirap yung buhay na yan. Huwag kang matakot, Maria. Dahil maglilihi ka ng isang sanggol sa iyong sinampupunan. Lalang ng Espiritu Santo. Yes, lalang ng Espiritu Santo. Huwag kang matakot. You will call him Emmanuel, God with us. And therefore, si Jesus is God with us. He is God. He is God. Emmanuel. And then si Mary, kahit naguguluhan, naintindihan niya na yun ay sugo ng Panginoon. Yun ang utos ng Panginoon. Yun ang Word of God. And therefore, sinabi ni Mary, yes, let it be done to me according to your word. Mangyari nawa sa akin ayon sa sinabi mo, anghel.
And totoo, in the first chapter of John's Gospel, anong sinasabi doon? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang banal na salita ay Diyos. That is Jesus Christ. And then, ang salita ay nagkatawang tao. Nagkatawang tao, ayun si Kristo mismo. Ngayon si Mary, na natanggap niya o tinanggap niya ang hamon to become the mother of the Savior. Ano ang ginawa niya? Tumakbo siya patungo doon sa kanyang cousin Elizabeth na buntis din sa lalang sa Espiritu Santo. Si Elizabeth ay isang matanda ng babae at isa pa, siya ay baog. Pero bakit naglihi? Bakit nabuntis? It's because of the power of the Holy Spirit. The power of God. The power of God will save us. Kahit gaano tayo makasalanan sa mundong ito, the love of God is much more greater than our sins. Mga kapatid, tandaan natin yan palagi. Si Kristo ay pumarito para sa ating kaligtasan. Tinanggap niya lahat, pati ang kamatayan sa krus, upang ipakita sa atin na lahat tayo sa mundong ito, whether we like it or not, we will all die. But it is so beautiful to think and to believe that if we die with Christ, we will also live with Him. Yun ang sinabi ng Holy Man of God, Saint Paul. Wow, napakaganda. Kaya, tanggapin natin si Kristo, ang ilaw, ang ating tagapagligtas. Pero, ngayon si Maria ay may song from her heart. My soul proclaims the greatness of the Lord, my Savior. Napakaganda, yun ang gospel tomorrow. Pero, ang idea dito is, learn to read the moment in which si God ay nakipagsundo sa iyo. Nakipag-encounter sa iyo. Nakilala mo ba si Kristo tuwing siya'y papasok sa iyong buhay? Ang kailan ang encounter with Jesus nangyari sa iyong buhay? It could be in the moment of sadness. It could be in the moment of great distress. It could be in the moment of many problems and trials. Pwede sa isang panahon na ikaw ay namatayan o nagkasakit, hindi mo na alam kung ano ang gagawin sa buhay mo. It could be the moment nandyan, si Kristo papasok sa puso mo and He will change your life. And remember that every encounter with Christ changes our life. Something will change in us. Kung tayo ay magalitin kaninang umaga, ngayong gabi, medyo hindi na. Bukas magalit tayo ulit, pero sa hapon hindi na. So something will change dahil sabihin ni Kristo, mahal kita. Huwag ka na magalit, huwag ka na magtampo. Okay? Napakaganda yan. Kaya mga kapatid, every time din tayo nagkasala at hindi tayo babalik kay Kristo o magbalik loob kay Kristo, masasaktan si Kristo. At babalik tayo sa ating daan ng kadiliman, hindi ang tamang daan na si Kristo. Pero gustuhin man natin o piliin man natin ang kadiliman, susundan pa rin tayo ni Kristo with His kaliwanagan. He is the light. I am the light of the world, sabi niya. Sabi naman ni Juan Bautista, I am not the light, but the true light is coming after me. And I am not even worthy to untie His sandals. Mga kapatid, napakaganda yan. Kaya tandaan natin, ang ating puso, araw-araw, ialay natin sa kanyang puso. Minsan kasi, gusto nating gawin ang lahat ayon sa ating kagustuhan na hindi ayon sa kagustuhan ni God. Kaya, ang ating puso lumalayo sa Kanya. Ang ating isip ay nag-iisip, napakalayo ang tingin. Lalapitan tayo ni Jesus, sabihin ni Jesus, kapatid, anak, nasaan ang puso mo? Bakit ang lalim ng iniisip mo? Bakit ang layo ng paningin mo? I'm here for you. Nandito ako para sa iyo. Lalo na ngayon, Pasko na. Pasko na naman.
ngunit wala ka pa. Saan ba talagang puso mo? Hinihintay na kita. Alam ko, you are worried for something. Alam ko, siguro may ibang mahal ka na. Pero, sana ngayong Pasko ay maaalala mo pa rin ako. Yun sabihin ni Kristo. Kaya, sana maalala natin siya. Sana ibalik natin ang puso natin sa Kanya. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Purihin natin si Jesucristo. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal. Mahal na mahal ka namin, Jesucristo. Salamat. Alam din namin na mahal mo kami. Mahal na mahal mo kami. Salamat, Panginoon. Salamat. Magsitayo po. May this building which we dedicate to your name be a house of salvation and grace, where Christians gather in fellowship, may worship you in spirit and truth, and grow together in love, in real love, through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo lahat. Hi mga kaparokya, mag-like na po and subscribe sa ating official YouTube channel www.youtube.com/hfprojas at i-follow ang ating Facebook page www.facebook.com/hfprojas. Maraming salamat mga kaparokya.